Habang abala sa pagkuha ng tuba sa taas ng puno, may narinig si Iska na kakaibang tunog, parang kalabog sa lupa, na sinundan ng tunog na animoy. May hinihilang mabigat na bagay. Sobrang taas niya. Kitang-kita niya yung buong paligid, pero wala naman siyang nakitang kahit na anong kahina-hinala. Ano yon? Napatingin siya sa ilalim ng nyug. Doon sa gitna ng mga anino, may naglalakad na isang babae. Nakasuot ito ng puting bestida. May bahid ng dugo na ikinagulat ni Iska. Sino yan? Lumapit yung babae sa ilalim mismo ng nyug na kinaroroonan ni Iska. Nakaharap siya sa likuran ni Iska. Bago ito, dahan-dahang huminto sa paglalakad. Doon nagdilim ang paningin ni Iska. Hindi normal yung babae. Mula sa bewang pababa, wala na itong katawan. Yung buong bituka at lamang loob nito'y nakaladlad na sa hangin na animoy, lumulutang na lamang. Duguan siya at medyo basa. Kitang-kita ni Iska yung mga mata ng aswang at ang mga bituka nito. Mukha itong kagagalig lang sa paghahanap ng pagkain. Aswang! Nag-angat ang tingin yung aswang sa direksyon niya. At ang mukha nito hindi maipaliwanag. Kalahating tao, kalahating hayop. May matalim na ngipin at pulang-pula naman ang mga mata nito. Tumingin ito ng direkta kay Iska na halos nagtatago na sa mga dahon ng mga oras na yun. Ngumiti yung aswang habang nakatitig sa direksyon niya. Hindi rin naiwasan ni Iska ang makaramdam ng takot, lalo na nang makita niya yung ngiting iyon. Isa yung ngiting malupit at nakatatakot. Mabango ang tugo ng anak mo. Hindi pa man sumisikat ang araw. Naganda na si Iska ng mga gamit niya. 5:00 pa lamang ng umaga pero kailangan niya ng mauna sa gawaan. 6:00 dapat nakababa na siya ng puno ng niyog para mapainom si Tutay ng gamot na inuubo. Mabilis siyang nagtimpla ng kape sa lumang kaldero na halos butas na. Sa loob ng kanilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping karton at tiyero, nagising si Tutay dahil sa ingay ng mga manok sa paligid ng bahay nila. Ang barong-barong ay nakatayo sa isang sulok malapit sa palengke. Sapat lang ang laki para may masilungan sila. Ma, ang aga pa po ah. Oh anak, ang aga mong nagising. Kumusta ng pakiramdam mo? Okay naman po. Medyo masakit pa po yung lalamunan ko eh. Pero, kaya ko naman na pong kumilos. Mabuti naman kung ganon. Masyado pang maaga. Matulog ka muna dun. Hindi na ma. Sasamahan na po kitang magbenta. Hindi na, ako na lang. Kaya ko naman eh. Hindi pwede ma. Kung hindi kita masasamahan, wala tayong kikitain para may pambili tayo ng bigas at saka ng ulam mamaya. Hindi ko naman po kayo pwedeng hayaang magtinda lang ng mag-isa. Huwag kang mag-alala anak. May benta naman tayo kahapon. Sapat na yun para sa bigas at saka gamot mo. Umubo si Tutay, isang ubong nakakikilabot pakinggan. Hinawakan ni Iska yung noo niya na hanggang ngayon ay mainit pa rin. Tiningnan niya yung balde na nasa ilalim ng kama. Puno na ng dumi at ang bahagi kung saan siya umuubo ay may mantsa na ng dugo. Nang makita iyon ni Iska, agad na nanginig yung kamay niya. Tila ba huminto ang mundo ni Iska habang nakatingin siya sa balde. Ang kulay pula ay nagdulot ng isang malamig na pangamba na mabilis na kumalat mula sa mga kamay hanggang sa buo niyang katawan. Hindi ito simpleng sipon o lagnata.
Bawat paghinga ni Tutay ay tila ba may kasamang mabigat na tunog at ang bawat ubo ay nagpapalabas ng matinding takot sa puso ni Iska. Sa gitna ng dilim, kapayapaan ng maliit nilang silid, walang ibang naririnig kundi ang hirap na dinaranas ng bata at ang tahimik na panalangin ng ina na walang magawa kundi ang magbantay. Naramdaman ni Iska ang matinding kawalan ng pera, isang pader na humaharang sa pagitan ni Tutay at ng gamot na kinakailangan nito. Ano ba yan, Tutay? Yung ubo mo, oh. Sabi ko na kasi sa'yo, huwag ka na munang tumulong. Umupo ka lang dyan. Magpapainit ako ng tubig. Okay lang po, Ma. Hindi naman ako masakit. Medyo mahapdi lang. Sige na po, Ma. Pwede na ako magbenta ngayon. Hindi ka magbebenta ngayon, Tutay. Kahit na gusto mong tumulong, hindi muna. Mamaya, pupunta tayo sa ospital. Patitingnan kita. Ma, sasayangin lang natin yung pera kung pupunta pa tayo. Wala naman tayong pera, Ma. Sa lala ng ubo ko, wala namang nagbabago. Ganun pa rin. Masasayang lang yung pera natin kung pupunta tayo sa ospital. Huwag mong sabihin yan. May paraan para makahanap tayo ng pera. Basta, huwag kang mag-alala. Mabilis na kinuha ni Iska yung sundot at ang lalagyan ng tuba. Nagmamadali siyang lumabas ng barong-barong nang hindi na bumaling ng tingin sa anak. Kailangan niyang makaakyat agad ng niyog bago pa uminit yung sikat ng araw. Ang kinikita lang niya isang araw ay nasa 300 hanggang 500 piso lamang. Sapat lang sa pang-araw-araw na pagkain at sa generic na gamot ni Tutay. Ang ganitong halaga ay hindi sapat para madala niya sa ospital ang kanyang anak na may 3 linggo na yatang inuubo. Habang naglalakad siya papunta sa iilan niyang niyog na inaakyat, nakasalubong niya si Mirna, ang reyna ng mga tsismosa sa kanilang lugar. Oh, Iska! Ang aga-aga. Aakyat ka na naman. Hindi ka ba napagod? Mukhang kagigising mo lang, oh. May mga bakas ka pa ng laway sa mukha mo. Magandang umaga po. Kailangan eh. Wala namang ibang gagawa nito. Oo nga pala. Biyuda ka na nga pala. Ay, sana naman, yung anak mo, hindi mo na pinapatulong. Abay, dapat nag-aaral yun. At saka, kawawa naman kayo. Diyan ka na tumitira malapit sa palengke. Ang baho dyan. Mirna, yung anak ko may sakit. Hindi na talaga makakapag-aral. Tsaka huwag kayo mag-alala. Kasi kaya naman niyang tumulong na pagtitinda kahit na may sakit. Ganyan yung buhay niyo di syempre, mapipilitan yung tumulong sa'yo. Sabi ko na nga ba may sakit siya. Kaya pala, hindi ko nakikita yung batang lumalabas ng bahay niyo. Opo Kasi kailangan talaga namin mag-ipon para sa gamutan niya. Ay, kahit labag sa kalooban ko, pinatigil ko muna siya sa pagpasok. Tsaka, kailangan ko po kasi mag-ipon 10,000 yung kailangan ko para sa gamot niya. Kung makakahanap lang talaga ako ng trabaho, doble yung kita, patatapusin ko talaga. Aba, 10,000? Ay, saan mo naman kukunin yun? Ay, mag-iingat ka ha. Ay, baka mamaya, pati yung anak mo mawala na sa'yo. Ay, sige na. Magaling naman tutuba ka naman. Huwag ka lang magpapahuli sa mga may-ari ng nyog. Sige po, mauna na ako. Maraming salamat sa concern. Sa gitna ng pangungutya at tsismis ni Mirna, umakyat si Iska sa unang niyog niya. Wala pa man ay napagod na siya sa pag-akyat sa puno ng nyog. Habang nakaupo sa tuktok ng puno, nagsimula na siyang gumawa ng tuba. Nakita niya si Mirna nakikipag-usap sa kapitbahay nila. Tinitingnan siya ng masama mula sa puno at nagbubulong-bulungan sila.
Hindi niya na lamang pinansin ang mga ito. Sa halip ay nagpatuloy na lamang siya sa ginagawa niya. Kailangan niyang maging matatag para sa anak niya na noon ay umaasa na lamang din sa kanya. Pagsapit ng hapon, nakabalik na si Iska sa barong-barong. Bitbit niya ang 2 balde ng tuba. Tutay anak? Oh, heto na. Inumin mo na tong gamot mo. Ma, ang dami. Magkano na po ba yung naipon natin? Huwag mo munang isipin yan, anak. Magpahinga ka muna. Magtitinda muna ako sa palengke. Dali-daling lumakad si Iska papunta sa palengke. Kakapainom lang niya ng gamot kay Tutay, kaya kailangan niyang magmadali. Pero dahil sa sobrang pagod, halos hindi niya na makita ng malinaw ang dinaraanan niya. Parang gusto niyang umuwi at humiga. At ang matindi pa'y napakainit ang sikat ng araw at tila lalo pang nagpapadagdag sa nararamdaman niyang hirap. Imbis na bumuti ang pakiramdam niya, lalo siyang nainis. Ang init ay animoy, nakikipagkompetensya sa init ng ulo niya. Sa gitna ng pagmamadali at init, umaasa siyang makakauwi kaagad siya ng mga gamot. Sana naman makapagbenta ako ng marami. Nang makarating siya sa gitna ng palengke, siksikan at maingay ang lugar na lalong nagpadagdag sa pagod ni Iska. Habang naghahanap siya ng bibilhin, bigla siyang nakita ni Ben. Si Ben, kilalang tao sa lugar dahil siya ang may-ari ng isang maliit na tindahan at sikat din dahil sa marami niyang lupa sa bayan. Dahil sa init ng ulo at pagmamadali, sana ay hindi siya makita ni Ben, pero huli na ang lahat. Tila may intensyon si Ben na lapitan at kausapin siya na para bang may mahalagang sasabihin si Ben na makapagpapabigat palalo sa araw ni Iska. Iska, kumusta ka? Parang ang lalim ng iniisip mo ha. Wala po Kuya Ben. Yung anak ko lang kasi may sakit po. Kailangan namin makaipon ng 10,000 para sa gamot niya. Gusto ko rin pong itakbo sa ospital kasi kanina nagsuka siya ng dugo. Wala naman akong pera sa ngayon kaya kailangan ko muna mag-ipon. Ganun ba? 10,000 para sa gamot at ospital? Opo. May alam ako, Iska. Naghahanap ng tagakuha ng tuba. Triple niya ang kita doon. Pero grabe yung trabaho tsaka kwento doon. Talaga po? Saan po yan? Baka pwede niyo po akong i-refer. Sa liblib na nyuga na yun. Kilala yun sa baryo bilang death trap. Kasi yung balita doon, lahat ng mangtutuba na pumupunta doon ay hindi na bumabalik. Hindi ko alam kung bakit. Pero nawawala na lamang sila. Okay lang po. Kung ano man yung kwento dun wala na akong pakialam. Basta po triple yung kikitain ko, papatusin ko pa rin. Saan po ba yun, Kuya Ben? Baka pwede akong pumunta. Iska, delikado. Baka pati ikaw hindi na makabalik. Baka nga may mga aswang talaga dun. Wala po sa akin yan, Kuya Ben. Mas delikado po kung mamamatay ang anak ko. Tsaka buhay po ng anak ko yung nakasalalay dito Mas kailangan ko po yung pera na kikitain ko doon. Ano po ba yung pangalan ng lugar? Tsaka saan ko siya makikita? Nyuga ng kamatayan. Yun ang tawag nila. Malapit lang yun sa bundok. Sige Iska, kung desidido ka talaga eto yung address. Pero tatandaan mo yung sinasabi ko, ha? Kinuha ni Iska ang address na ibinigay ni Kuya Ben at agad niya itong inilagay sa bulsa. Sa loob-loob niya, desidido siyang gawin ang plano niya. Ang 10,000 piso kasi napakahalaga na para sa kanila. Mas matimbang ito kaysa sa mga chismis na kumakalat tungkol sa mga nawawalang tao. Hindi niya na inisip ang posibleng panganib basta makuha lang niya yung pera. Kinagabihan,
Bago tuluyang matulog, kinausap niya na yung anak niya. Kailangan niyang ipaliwanag ang mangyayari at ang dahilan ng gagawin niya. Gusto niyang maging handa si Tutay para sa pansamantalang pag-alis niya. Anak, may sasabihin ng nanay ha. Bukas aalis ako. Pupunta ako sa trabaho sa malayo. Medyo malayo rito pero triple yung kita. Kaya tinanggap ko. Saan ka naman po pupunta, Ma? Delikado po ba yan? Hindi anak, hindi yung delikado. Basta, magpahinga ka lang. Bibilihan kita ng maraming gamot at saka bibilihan din kita ng bago mong sapatos kapag bumalik na ako. Okay? Ma, huwag ka mag-alala sa akin. Basta mag-iingat ka, ha? Oo anak, mag-iingat ako. Sige na, matulog ka na. Hinalikan ni Iska ang noo ni Tutay. Medyo mataas na yung lagnat ni Tutay noong mga oras na iyon, dahilan upang mapapikit na lamang si Iska sa pag-aalala para sa anak niya. Ang desisyon niya ay final na. Wala nang makapipigil sa kanya para kay Tutay. Handa na siyang harapin ang kahit na anumang panganib. Kung may aswang man, mas matindi yung gutom at sakit ni Tutay. Yun ang pinaka nakatatakot para kay Iska. Ang lamig ng hangin ay sumasabay sa kaba ng dibdib ni Iska. Tinitingnan niya ang natutulog na anak. Ang maliit na kumot na halos hindi na kayang takpan ng buong katawan ni Tutay. Ang liwanag ng gasera ang nagbibigay ng kakaibang anino sa dingding ng barong-barong. Kinumutan niya na maayos ang kanyang anak at mabilis siyang nag-ayos ng mga gamit niya. Kaya ko to. Para sa anak ko. Kinuha niya ang lubid, ang sundot niya at ilang piraso ng damit. Handa na siyang umalis bago sumikat yung araw. 3:00 pa lamang ng madaling araw, naglalakad na si Iska bit-bit ang mabibigat na gamit ng pagtutuba at isang maliit na bag na may konting damit at pagkain. Ang address na ibinigay ni Ben medyo malayo. Nasa paanan ng bundok kung saan bihira na yung mga bahay at simentadong kalsada. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang isipin yung huling tingin niya kay Tutay. Napakainit rin ng bata at yung ubo nito'y animoy nagpapabigat sa bawat hakbang niya. 10,000 piso. Yun ang mantra niya. Pagkalipas ng halos 2 oras na paglalakad, nakarating na siya sa dulo ng kalsada. Doon ay may nakita siyang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang bato. Animoy naghihintay yata. Magandang umaga po. Kayo po ba yung inutusan ni Kuya Ben? Si Lolo Tasyong? Ikaw si Iska, yung mangtutuba. Opo, ako nga po. Nasaan po ba yung nyugan? Diyan sa likod ng mga matatandang puno ng mangga. Ang tawag sa lupa na yan ay nyuga ng kamatayan. Marami ng mangtutuba ang nagpunta dyan, tsaka hindi na nakabalik. Opo, alam ko po pero kailangan ko po talaga ang trabaho. Iha, bata ka pa. Hindi ka ba natatakot? 3 yung mga nawala dyan sa loob ng 1 taon. Walang bangkay, walang bakas. Para silang mga naging hangin lang na binura. Ganon. Lo, mas natatakot po ako sa sakit ng anak ko. Wala na po akong ibang makitang paraan. Kahit anong chismis pa yan, kakayanin ko. Sige, pero pakinggan mo ko, ha? Kung may marinig kang kakaiba, huwag kang titingin sa itaas at mag-iingat ka sa mga oras na naghihiwalay na yung araw at gabi. Ano pong ibig ninyo sabihin doon? Ibig kong sabihin,
Mag-iingat ka pagsapit ng alas 6:30 hanggang alas 7 ng gabi. Yun yung mga oras kung saan may, alam mo na. Sige po. Maraming salamat po sa payo. May matutuluyan po kaya ako doon? O kaya kahit lugar na pwede kong paglagay ng gamit? Masyado po kasi akong maraming dala eh. Sa likod ng nyugan, may maliit na kubo doon. Doon ka tumuloy. Malayo sa ibang tao. Mag-isa ka nga lang doon. Okay po. Sige po, maraming salamat. Hindi kalaunan ay naglakad na si Iska papasok sa masukal na daan. Ang mga puno ng niyog ay matatangkad na tila ba hindi inaalagaan. Merong kakaibang katahimikan sa lugar. Tulad ng nyugan na madalas niyang napagkukunan ng tuba. Doon sa lugar na yun, wala siyang ibang nakikitang lumilipad sa gawiroon. Maging insekto ay wala siyang mahagila pa, kaya naman hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi kalaunan. Natanaw niya na ang kubo na sinasabi ng matanda. Maliit lamang iyon at isang tao lang ang kasya sa loob. Pero kahit na ganun, malinis naman yung loob. Pagkarating niya sa kubo'y agad niyang inilatag ang mga gamit niya. Alas 8 na, kailangan niya na magsimulang magtrabaho. Umakyat siya sa unang puno. Napakabigat ng bunga at napakataba naman ng mga bulaklak ng niyog. Mukhang matagal na ngang walang pumapasok roon. Pero bakas pa rin ang mga bahagi ng puno na pinagkukunan ng tuba. Habang umakyat siya, biglang may narinig siyang boses. Hindi ito boses ng tao. Parang crack na kahoy na animoy naglalakad sa mga sanga. Sino yan? Tumingin siya sa paligid pero wala siyang makita. Siguro ay guni-guni lamang niya iyon dahil sa pagod. Sa halip na tumigil ay ipinagpatuloy niya lamang yung pag-akyat. Nagsimula na siyang gumawa ng sukob at nag-set up ng mga lagayan para sa tuba. Pagsapit ng tanghali, bumaba na siya para kumain. Pagkababa niya nagulat siya nang makita si Mirna na napaupo sa labas ng kubo. Habang nakangiti, may halong panunuya. Akala ko di kita makikita dito. Sabi ni Kuya Ben, pumunta ka raw dito sa death trap. Ay naku, Iska talaga naman. Ate Mirna, anong ginagawa niyo po dito? Ang layo nito ah. Nag-grocery lang kasi ako sa bayan. Tapos naisip kong daanan ka. Huy, ano ka ba? Akala ko ba'y takot ka sa aswang? Hindi po ako takot sa aswang at mas lalong wala naman akong sinabing takot ako sa kanila. 10,000 po yung kailangan ko. Triple po yung kita ko dito, Ate Mirna. Wala po kasi talaga akong alam kung saan ako kukuha ng pera para panggastos sa anak ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, no, Iska. Abay sana naman, hindi ka mamatay dito, ha? Sino na lang yung mag-aalaga kay Tutay kapag namatay ka, di ba? Nagtatrabaho naman po ako para sa kanya. At saka, bakit po ba kayo nag-aalala ngayon? Dati naman wala kayong pakialam sa amin. Siyempre, mag-aalala ako sa'yo. Abay magkapit-bahay tayo, di ba? At saka, hindi lang naman ikaw yung inaalala ko rito. Inaalala ko rin si Tutay. Paano kapag may nangyari sa'yo? O tapos naiwan siya, o di ba? Di kawawa yung bata kapag nawala ka. Basta, wag mong kakalimutan yung orasan ha. Kapag gumabi na, wag ka nang lalabas. At saka, pakinggan mo lagi yung mga tunog. Sige po, salamat. O siya, sige na. Uuwi na ako. At mukhang madami ka namang ani. Sana lang hindi ka maging pagkain ng aswang dito. Ano pong sabi niyo? Ay, naku, wala. Sabi ko nga, sige na. Magtatakip silim na. Mag-iingat ka rito, ha? Nainis si Iska kay Mirna.
kung bakit ba naman pati doon sa liblib na lugar na yun ay nakarating pa rin yung chismosa na yun. Pero hindi niya rin maiwasan ang mag-alala sa sinabi nito nung huli. Sana lang ay hindi maging pagkain ng aswang doon. Sa halip na pansinin ang pinag-uusapan nila ni Myrna, nagdesisyon na lamang si Iska na ipagpatuloy ang pagtatrabaho niya. Maganda yung nyugan na pinagtatrabahuhan niya ngayon. Talagang triple ang kita dahil sa dami ng ani ng tuba. Pagsapit ng 5:30 ng hapon, nakaramdam si Iska ng matinding pagod. Ang sikat ng araw ay nag-umpisa ng bumaba at nag-umpisa na ring dumamig ang simoy ng hangin. Kahit na malapit ng dumilim, sinika pa rin ni Iska ang magtrabaho. Kailangan niyang umakyat sa huling niyog para tapusin yung setup ng lalagyan. Sige pa, Iska. Isang puno na lang. Matatapos na din. Umakyat siya sa isang pinakamatandang niyog na nakatayo sa gitna ng niyugan. Ito yung pinakamataas na niyog sa lahat. Habang nasa itaas siya ay sinisigurado niyang maayos ang pagkakalagay ng lagayan. 6:30 na, ang langit ay nagiging kulay ubina dahil malapit ng magdilim. Yung dilim na animoy mabilis na kumakalat sa kalangitan. Naalala niya yung babala ng matandang nakita niya sa dulong bahagi ng kalsada kanina. Ito na yung oras na sinasabi nito. Tiningnan niya yung relo niya. 6:55, wala pang 7:00. Kalaunan, may narinig siyang kakaibang tunog na para bang kalabog sa lupa na sinundan ng animoy hilang mabigat na bagay. Sa loob ng taas, kitang-kita niya kung buo ang paligid pero wala naman siyang nakikitang kahit na ano nakahina-hinala. Ano yun? Napatingin siya sa ilalim ng niyog. Doon sa gitna ng mga anino, may naglalakad na isang babae. Nakasuot ito ng puting bestida na may bahid ng dugo na ikinagulat ni Iska. Sino yan? Lumapit yung babae sa ilalim mismo ng niyog na kinaroroonan ni Iska. Nakaharap siya sa likuran ni Iska bago ito dahan-dahang huminto sa paglalakad. Doon, nagdilim ang paningin ni Iska. Hindi normal yung babae. Mula sa bewang pababa ay wala itong katawan. Yung buong bituka at lamang loob nito'y naglalakad lang sa hangin na animoy lumulutang lamang. Duguan siya at medyo basa. Kitang-kita ni Iska yung mga mata ng aswang at ang bituka nito. Mukha itong kagagaling lamang sa paghahanap ng pagkain. Aswang! Nag-angat ang tingin yung aswang sa direksyon niya. Ang mukha nito'y hindi maipaliwanag. Kalahating tao, kalahating hayop. May matalim na ngipin at pulang-pulang mata naman ang mga mata nito. Tumingin ito ng direkta kay Iska na halos nagtatago sa mga dahon ng mga oras na yun. Ngumiti yung aswang habang nakatitig sa direksyon niya. Hindi rin naiwasan ni Iska na makaramdam ng takot lalo na nang makita niya yung mga ngiting iyon. Isa yung ngiting malupit at nakatatakot. Mabango ang dugo ng anak mo. Napatigil sa paghinga si Iska. Ang malamig na boses ng aswang ay umalingaw-ngaw sa tahimik ng gabi. Tila ba nagmumula mismo sa isip niya ang huling sinabi nito na mabango ang dugo ng anak niya. Ang animoy tumatago sa kaibuturan ng pagkatao niya. Alam niya ang nilalang na ito. Kung ano ang sinasabi,
tungkol ito kay Tutay. Nasa tuktok siya ng pinakamataas na niyog sa ibaba, direkta sa paanan ng puno. Nakangisi ang aswang at ang kalahati nitong katawan ay kasamang nakalawit sa mga lamang loob nito. Ay pumapatak ang dugo sa lupa. Hindi siya pwedeng gumalaw dahil baka malaglag siya. Mabilis na nag-isip si Iska. Kung bigla siyang bababa, alam niyang papatayin siya ng aswang. Kung magtatago naman siya, baka umakyat ito at baka doon siya tuluyang malaglag. At ang taas pa man din ng kinaroroonan niya. Kalma. Kalma, Iska. Kailangan mo makababa. Ano? Bakit nanahimik ka dyan? Mang Tutuma! Nagtatago ka ba? Sayang, mainit-init pa naman ang hapunan ko! Hindi sumagot si Iska. Pinigilan niya yung sarili niyang umubo o gumawa ng anumang ingay. Tiningnan niya yung sundot sa kamay niya. Yun lang ang kaisa-isang matulis na bagay na meron siya. Dahan-dahan niyang sinimulan na iposisyon yung sarili niya para makababa. Yung lubid na ginamit niya ay matibay, pero yung mga kamay niya naman ay nanginginig na sa takot. Diyos ko, tulungan mo ko. Huwag kang magtago dyan. Nararamdaman ko ang kaba mo. Alam mo ba, masarap kinakain yung laman na punong-puno ng takot. Para siyang tenderloin. Alam kong pinag-iipunan mo. Yung anak mong may ubo. Sayang, hindi niya na kailangan ng 10,000 para sa lagnat at ubo niya. Kung kakainin ko na siya. Wag na wag mong idadama yung anak ko. Doon nag-init ang ulo ni Iska. Animoy, mas lalo pang tumitindi yung galit niya kaysa sa takot nang dahil sa narinig. Niyanig ng aswang yung puno nang marinig nito ang bulong niya. Dahil sa ginawa ng aswang, muntikan na siyang mahulog, kaya naman mabilis siyang kumapit sa lubid na hawak niya. Akala mo ba hindi ko naririnig yon? Naririnig ko yon. Nagagalit ka? Halika! Lumabas ka dyan! Ano? Ngayon ka pa nagpakita? Sige! Hindi na nagdalawang isip pa si Iska. Alam niyang ito ang tamang oras na kailangan niyang gawin, yung pinakadelikadong desisyon sa buong buhay niya. Naganda siya ng mabilis na bumaba gamit ang matibay na lubid na mahigpit niyang hawak. Kahit kinakabahan ay iningatan niyang maging maingat. Pababa upang hindi siya makagawa ng anumang ingay. Nang makita niyang malapit na siya sa lupa, walang alilangan siyang tumalon. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo. Walang hiya ka! Sige, takbo! Hindi ka na makatataka sa akin! Doon ay hinabol ng aswang si Iska dahil kalahati lang yung katawan nito. Tila lumulutang pa rin ito sa hangin. Ang mga bituka nito'y humahagupit sa mga puno habang ito ay lumilipad. Tumakbo si Iska papunta sa kubo. Alam niyang hindi niya kayang talunin ang aswang na yun, pero kailangan niya makuha ang sandata para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Kailangan ko yung itak! Dito ka mamamatay, Iska. Hindi mo na makikita ang anak mo. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa anak ko! Pagkatapos ng matagal at walang sawang pagtakbo, hingal na hingal si Iska. Sa wakas, nakarating siya sa maliit at lumang kubo.
Dahil sa pagmamadali at kaba, mabilis niyang binuksan ang pinto. Agad siyang pumasok at nagsimulang maghanap ng isang matalas na itak sa loob. Kailangan niya iyon para sa susunod niyang hakbang. Pero dahil sa sobrang pagmamadali at hindi pag-ingat, aksidente niyang nabitawan yung sundot. Kailangang maging mabilis dahil mauubos na yung oras niya. Kailangan ko yung itak. Dito na ako! Handa ka na bang mamatay? Laking gulat at dismaya ni Iska dahil wala siyang itak na nakita doon sa loob ng kubo. Ang tanging bagay lamang na meron siya ng mga oras na yun, yung sundot. Isang matulis na bakal na karaniwang ginagamit para sa paggawa ng tuba. Ito lang ang armas niya. Kasabay nito, biglang binasag ng aswang ang bubong ng kubo. Tumalon ito pa ibaba. Kasama niyang nakalawit yung nakatatakot nitong lamang loob at ang nilalang ay humarap kay Iska at sa loob ng ilang segundo, nagkatitigan sila. Nakita ni Iska ang pangit na mukha nito. Wala siyang makakapitan kundi tapang niya at hawak niyang sundot. Umalis ka! Hindi ako alis! Dito, hindi kita makakain kung aalis ako. Masarap yung amoy mo, pero mabango yung dugo ng anak mo. Biglang umatake ang aswang na walang babala gamit ang matatalim nitong kuko. Sinubukan nitong sugatan si Iska pero kahit natatakot, si Iska ay mabilis at alesto. Mabilis niyang inilaga ng unang parte ng halimaw. Napunta ang kuko sa pader ng kubo. Pagkatapos na maikling pag-iwas, doon na nagsimulang ang kanilang harapan. Ang dalawa ay nagbantayan ng galaw. Ang tanging nagbibigay lang ng kailangan ng liwanag sa loob ng madilim na kubo ay isang lumang lampara. Sa liwanag nito'y kitang-kita ni Iska ang nakatatakot na itsura ng aswang. Hindi mo ako makukuha! Makukuha kita at isasama ko pa yung anak mo! Para sa anak ko! Muling umatake yung aswang, mas mabilis at mas malakas kesa sa kanina. Pero sa pagkakataon na iyon, hindi na umilag pa si Iska. Desidido siyang tapusin yung laban. Sa halip na umatras ay sinalubong niya ang halimaw at yung mga sumunod at sunod-sunod ang pag-atake sa kanya. Sa tamang tiyempo, itinusok ni Iska yung hawak niyang sundot ng buong lakas at tinarget niya yung likod ng aswang, lalo na yung bahagi kung saan nakalawit ang bituka nito. Matagumpay na naging paglalaban nila at ang pagtusok niya. Pagkatapos ay tinangka niyang saksakin ang puso ng aswang pero hindi niya na ito nahabol. Walang hiya! Biglang umatras ang aswang dahil sa matinding sakit na naramdaman at sa matinding galit na ginawa ni Iska dahil sa nangyari. Mas maingat na ito ngayon at sa bawat pag-atake ni Iska sa kanya, naging mas mabagal yung kilos nito. Napansin ni Iska yung dumadaloy na dugo mula sa sugat ay may itim. Agad na nakaramdam ng gulat si Iska nang masaksihan niya kung paano naging mabilis na gumaling yung sugat ng aswang. Palatandaan na medyo may lakas ito. Pero ang mahalaga kay Iska noong mga oras na yun ay ang nakita niya talagang nasaktan niya ang halimaw. Ibig sabihin, meron siyang pag-asang manalo. Nagbigay iyon ng lakas ng loob kay Iska para ipagpatuloy yung laban nila. Hindi ka pala immune sa sakit! Tingin mo ba'y matatalo mo ko, ha? Mang tutuba, nagkakamali ka.
Walang makatutulong sa'yo rito. Kung wala akong makakatulong, sarili ko! Kaya ko! Alam ni Iska na sa kabila ng ginagawa ng halimaw sa kanya, hindi niya kayang patayin yung aswang gamit yung maliit na sundot. Kaya yun ang tanging natitirang plano niya, ang tumakas. Mabilis niyang tiningnan ang direksyon ng bahay ni Kuya Ben dahil yun ang tanging daan palabas mula sa kinaroroonan niya. Wala siyang ibang nagawa kundi ang magdesisyon. Sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng kubo at umaasa na hindi siya aabutan ng aswang. Pero mabilis uli siyang hinabol ng aswang. Saan ka pupunta, ha? Uuwi na ako sa anak ko! Sa gitna ng nyugan ay nag-umpisa ng habulan ng dalawa. Tumakbo si Iska habang yung aswang naman ay lumilipad na nakasunod sa kanya. Napansin ni Iska yung aswang na tila ba nahihirapan sa paglipad dahil sa kapal ng mga puno ng niyog. Ang mga bitukan nito'y sumasabit sa mga dahon habang abala sa pagtakbo. May narinig siyang sigaw mula sa malayo na ikinagulat rin ni Iska ng mga oras na yun. Iska! Diyan! Diyan sa may sapa! Lolo? Sino yun? Lumingon ang aswang sa direksyon ng boses na narinig niya. Yun ang naging pagkakataon ni Iska para tumalon sa sapa. Walang hiya ka. Huwag mong isiping makatatakas ka sa akin. Alam ni Iska yung tubig ay nagpapahina sa mga aswang, kaya nagtago siya sa ilalim ng tulay na gawa sa kahoy na may nakaharang sa sapa. Ang aswang ay lumutang sa ibabaw ng tubig na animoy. Hindi nito kayang tumawid. Galit na galit ito dahil sa naisip ni Iska noong mga oras na yun. Makikita pa tayo, Iska. At sa susunod, hindi lang ikaw yung kukunin ka, pati ang mabangong dugo na anak mo! Hindi nagtagal ay tumahimik na yung paligid. Walang ibang nagawa si Iska kung hindi ang bumaling sa kalangitan para masiguradong wala na talaga yung aswang. Kahit na basang-basa at punong-puno ng putik ang katawan, hindi pa rin maiwasan ni Iska ang manginig sa takot at lamig habang umaaw siya sa tubig ng sapa. Hawak niya pa rin ang sundot niya kahit hindi natatakot. Hindi pa rin niya maiwasan ang magpasalamat dahil hanggang sa mga oras na yun ay buhay pa rin siya. Kailangan niyang umuwi at lumaban para kay Tutay. At mas lalong kailangan niya pa rin yung 10,000 para sa pagpapagamot sa anak niya. Kaya naman, kahit nakaramdam ng takot, alam niya sa sarili niya na hindi pa rin tapos yung laban sa aswang. Kahit na basang-basa at puno ng putik sa katawan, mabilis na umalis si Iska sa nyugan ng kamatayan. Tumakbo siya ng tumakbo at hindi niya alintana yung pagod mula sa trabaho at ang lamig dahil sa pagtalon niya sa sapa. Ang kaisa-isang bagay na nasa isip niya nung mga oras na yun ay si Tutay at ang banta ng aswang. Nang makarating siya sa kalsada, nakita niya uli yung matandang lalaki na naglalakad na may dalang flashlight. Lo, salamat po. Kung hindi niyo po ako tinawag, baka kinain ako ng aswang ngayon. Baka hindi na rin ako nakatakas ng buhay. Kung hindi dahil sa inyo, baka namatay na ako doon. Akala ko ipatay ka na, Iska. Narinig ko yung sigaw mo eh. Matagal nang nandyan yung halimaw na yan. Diyan na siya naglalaki at kalat na sa bayan yung tungkol sa kanya. Kaya wala nang masyadong nagpupunta sa nyugan na yan. Kahit yung mga katulad mong mangtutuba. Hindi na nakalabas pa ng buhay dyan. Nagtataka nga lamang ako sa iyo dahil pumunta ka pa rin. Sino yung nagsabi sa iyo na pumunta ka dyan? Si Kuya Ben po. Naghahanap po ako ng trabaho. Kailangan ko po talaga ng malaking pera para sa anak ko. Iha, mas mahalaga yung buhay mo kaysa sa trabaho na yan. Kung ako sa iyo umuwi ka na,
Huwag ka nang babalik dyan kahit kailan. Ako na nagsasabi sa'yo, delikado ang lugar na yan. Wala nang nangangahas na pumunta dyan dahil natatakot sila. Gumaya ka na lamang sa kanila. Maswerte ka pa dahil nakalabas ka pa ng buhay dyan. Yung iba'y katulad mo'y hindi na nakalabas ng buhay. Isipin mo rin ang anak mo. Ano na lamang yung mangyayari sa kanya kapag nawala ka, di ba? Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na. Kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa iyo sa death trap na yan. Hindi pwede, Lo. Hindi ako pwedeng umalis dito. Kailangan ko po talaga ng 10,000 para sa gamot ng anak ko at pampaospital ng anak ko. Hindi ko po kayang makita si Tutay na naghihirap. Alam niyo po ba yung sinabi ng aswang sa akin? Narinig niyo po ba yon? May balak siyang balikan ako at yung anak ko. Alam ko, kaya ka nag-aalala. Alam mo yung mga aswang, hindi lang sila kumakain ng laman. Tinitingnan din nila kung sino yung pinakamahina sa pamilya. Naramdaman niyang may mahina sa inyo, kaya interesado siya ngayon sa inyong mag-ina. Kung ako sa'yo, umuwi ka na at huwag ka nang babalik dito. Isipin mo ang kaligtasan mo at ang kaligtasan ng anak mo. Kailangan ka ng anak mo. Pero, paano na po ako? Wala na akong iba mahanap na trabaho na triple ang kita. Pag-isipan mo yung tungkol dyan kapag maayos ka na. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Eto, sumakay ka na sa tricycle. Ihahatid na kita kahit hanggang palengke lang. Habang nasa biyahe, hindi mapakali si Iska. Hawak niya na mahigpit yung sundot at ang pinangsaksak niya sa aswang kanina. Lolo, may paraan pa ba para mapatay yung aswang? Ang aswang, Iska, hindi yan basta-basta napapatay. Hindi mo sila mapapatay sa isang saksakan lang. Kung may balak kang patayin siya, kailangan mo ng anting-anting. O kaya, basagin mo yun lahat ng mga gamit niya. Pero mahirap yan. Tsaka mahirap makita yung puso niya. Yung puso niya? Saan ko po yun makikita? Sa iba. Sa liblib na lugar. Kaya wag mo lang isipin. Umuwi ka na sa inyo. Pag-isipan mong maigi yung sinasabi ko sa iyo. Doon ay tila nakaramdam ng kung ano si Iska sa puso niya. 12:00 na iyon ng gabi ng mga sandaling makarating si Iska sa barong-barong. Tahimik lang ang barong-barong, kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng kaba. Tutay? Ma, ikaw na po ba yan? Ma, bakit parang basang-basa po kayo? Umiiyak na yumakap si Iska habang si Tutay naman ay walang ibang nagawa kundi ang mapakunot ng noo habang nananatili pa rin nakayakap sa kanya yung nanay niya. Para bang ngayon niya lang uli ito nakitang umiyak simula noong mamatay ang tatay niya, kaya naman hindi niya maiwasang mapaisip ng mga oras na iyon. Ma, okay ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Anak ko? May nangyari ba, Ma? Anak, nag-alala lang ako sa'yo. Okay lang ako. Inabutan lang ako ng ulan doon sa kabilang bayan kaya naligo na ako. Wala rin naman akong dalang payong kaya nagpabasa na lang ako, anak. Hindi naman umulan, Mama. Maliit lang yung ambon. Lumakas lang kasi kaya ako naglakad. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Hinintay ko po kayo. Mas masakit po yung ubo ko ngayon. Hinawakan ni Iska yung noo ni Tutay
Ang lagnat ay napakataas, mas mainit pa kaysa kahapon. Doon ay tila ba muling gumagapang yung takot ni Iska, hindi dahil sa aswang, kundi dahil sa kalagayan ng anak niya nung mga oras na yun. Kinuha niya ang generic na paracetamol at pinainom kay Tutay. Alam niyang hindi ito sapat. Ang init mo, anak. Sandali lang. Kuha ko ng gamot. Ma, ang tagal niyo po. Ano po yung trabaho niyo? Mas malaki po ba yung kinita niyo dyan sa bago niyong trabaho kesa ron sa pagtitinda natin ng tuba sa bayan? Oo, anak. Pero medyo delikado eh. Kailangan kong bumalik bukas. Pero kailangan ko muna mag-isip ng plano. Huwag na po kayong bumalik, Ma. Natatakot ho ako. Baka kung may mangyari sa'yo sa trabaho mo. Hindi, anak. Hindi. Kailangan natin yun. Kailangan natin ng pera para madala kita sa ospital. Para yun sa'yo. Para makabalik ka na sa eskwela. Para gumaling ka na sa sakit mo. Walang ibang ginawa si Tutay kundi ang manahimik bago siya nagdesisyong yakapin ang nanay niya. Parehong may takot sa puso ang bawat isa ng mga oras na yun. Natatakot si Iska para sa kapakanan nilang dalawa ng anak niya dahil sa aswang na nakasalamuhan niya na nagbanta sa buhay nila. Habang si Tutay naman ay natatakot para sa trabaho ng kanyang ina dahil paano na lamang kung isang araw mawala na sa kanya ang kanyang nanay. Ano ang gagawin niya kung sakali mang mangyari iyon? Kinabukasan, maaga pa lamang ay pumunta na si Iska sa maliit na butika sa palengke. Ate, magkano po yung amoxicillin paracetamol pambata? 50 yung antibiotic. Yung paracetamol naman 20. Wala na po bang mas mura? Wala na, te. Yan na yung pinakamura. 70 pesos lahat at kung kikitain niya lang iyon ng 500 kada araw, kailangan niya ng 20 araw para lang makakuha ng 10,000. Pero kailangan niya ng pagkain at gamot at yung kalusugan ni Tutay, hindi na makapaghintay ng 20 araw. Nang papalabas na siya ng butika, nakasalubong niya uli si Mirna. Iska! Ay, boy, buhay ka pa pala. Akala ko naging chicharon ka na doon. Mirna, parang awa mo na. Wag muna ngayon, nagmamadali ako. Bakit? Ano bang nangyari din sa mukha mo? Parang nakakita ka ng multo Namumutla ka Nakakita ako ng aswang doon, Mirna. Sa nyugan ng kamatayan. Ay, sus Mariosep, talaga? Ay, nakita mo yung babaeng naglalakad na walang katawan? Oo. Kaya kailangan kong mag-isip kung babalik pa ba ako doon. Ay, nako Iska. Pwede ka namang bumalik doon kung gugustuhin mo. Tsaka kung kailangan mo talaga ng pera. Pero, makinig ka muna sa akin. Kung gusto mo talagang bumalik, kailangan mo ng panlaban sa kanya para di kanya maggalaw. Kailangan mo magbaon ng asin at saka ng bawang. Asin at bawang? Oo, yung asin, ibudbud mo sa paligid ng kubo. Yung bawang naman, ikalat mo lang sa niyugan. Galing yan sa lola ko, ha? Sige, salamat. Bumalik na si Iska nang mabilis sa barong-barong nila. Ang puso niya ay puno ng kaba at takot, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala para sa anak. Nang makarating na siya, agad niyang tiningnan si Tutay. Ang nakita niya ay lalong nagpasikip sa dibdib niya. Ang bata ay halos hindi makahinga. Sa mahinang liwanag ay kitang-kita yung paghihirap ng anak niya na mas lalong nagpapasikip sa dibdib niya. Anak, kailangan na nating pumunta sa ospital. Kailangan talaga natin ang 10,000. Anak! Huwag na po, Ma. Mahal po yung gastusin. Tsaka di natin kayang kumita ng ganun kalaki, Ma. Hindi, anak, hindi. Magtatrabaho ko.
Huwag doon! Umupo si Iska sa isang sulok at doon niya naisip ang nangyari. Medyo agresibo yung aswang pero hindi siya nasaktan nang tinusok niya iyon ng sundot. Hindi kalaunan ay pumasok sa isip niya nung nakita niya ang aswang na nahihirapan sa tubig. Tiningnan niya yung mga gamit niya at meron siyang sundot at meron siyang lubid. Bawang at asin. Kailangan kong bumalik. Pero hindi ako pupunta doon nang hindi nagpaplano. Kailangan niyang balikan yung nyugan ng kamatayan, hindi lang para mag-ani ng tuba, kundi para patayin yung aswang at yung antanging paraan para maging ligtas siya, para makakuha siya ng 10,000 para kay Tutay na kailangan niyang harapin yung halimaw. Hindi kalaunan, nagsimula ng maganda si Iska. Bumili siya ng 1 kilo ng asin, 1 tali ng bawang, bitbit niya rin ang 1 tabo ng holy water na kinuha niya pa rin sa simbahan. Tutay, alis muna ako, anak. Babalik ako. Ipagdasal mo ko. Ma, please, wag na po. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ako magpapatalo. Ikaw yung lakas ko. Niyakap ni Iska si Tutay na mahigpit na tila ito na yung huli. Pagkatapos niya magpaalam sa anak ay umalis na rin siya. Puno siya ng determinasyon at galit. Galit na kailangan niyang gawin para ipaglaban ang anak niya at ang kaligtasan din ni Tutay noong mga oras na yun. Bago pa man sumikat ang araw, muli na namang naglakbay si Iska papunta sa nyugan ng kamatayan. At bitbit niya na ngayon ay hindi lang yung mga gamit niya sa pagkuha ng tuba, kundi pati na rin yung mga pangontra niya laban sa aswang, ang asin, ang bawang at ang banal na tubig. Kalaunan, nakarating na siya sa nyugan nang sumikat na yung araw. Ang lugar ay tahimik, masyadong tahimik. Pakiramdam ni Iskay pinanunod siya ng aswang kahit wala naman talagang tao roon. Nagmamadali si Iska na gawin ang depensa niya. Kinuha niya yung asin at sinimulang ibudbud sa paligid ng maliit na kubo na parabang gumawa siya ng isang circle at proteksyon. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ginagawa ko to para sa proteksyon ng anak ko. Pagkatapos ay kinuha niya yung tali ng bawang. Bawat cluster ng bawang, isinabit niya sa bawat haligi ng kubo at sa bawat bintana. Ang amoy ng bawang ay medyo matapang, kaya naman nasigurado ni Iska na hindi siya magagawang lapitan ng aswang sa amoy pa lamang nito. Sigurado ako kung hindi mo gusto ang amoy nito. Halimaw ka. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Ikaw ang aalis at hindi ako. Panghuli niyang kinuha ay ang banal na tubig at binasbasan niya yung lubid na gamit niya sa pag-akyat, pati na rin yung sundot niya. Pagpatak ng 6:00 ng umaga, kailangan niya na magsimulang umakyat. Ang plano niya ay simple lamang, magtatrabaho ng mabilis hanggang bago pa pumatak yung 6:00 ng gabi. Mag-aanin at hanggat kaya niya yung magtago sa loob ng kubo kapag dumating na yung aswang. Umakyat siya sa unang puno. Sa pagkakataong iyon ay hindi lang siya nag-ani. Tiningnan niya rin ang bawat dulo ng niyog at ang bawat anino. Habang nasa itaas ay nakita niya yung mga baka sa bubong ng kubo, ang mga butas na gawa ng aswang. Nandyan ka na nga. Pero hindi na ako matatakot sa'yo. Mabilis na kumilos si Iska. Sa halip ay umubos ng oras ay nagdesisyon na lamang siyang mag-ani ng maraming tuba. Subalit, sobrang dami ng inani niyang tuba. Sa loob lamang ng 5 oras, nakagawa siya ng katumbas na 3 araw. Nakita niya sa dating nyugan. Medyo tirik na yung sikat ng araw.
Nang magpasya si Iska na bumaba para kumain, pagkababa niya, nagulat siya dahil may nakita siyang pagkain sa mesa, bigas at daing na isda. May tao ba rito? Sino ka? Lumabas ka! Walang sumagot sa tanong niya, kaya naman nag-ingat siya ng pagkilos. Na makahanap ng tiyempoy, mabilis niyang kinuha ang sundot. Biglang may lumabas na tao mula sa likod ng malaking ugat ng puno. Si Tasyong. Ako ito, Iska. Huwag ka mag-alala. Pinadala kita ng pagkain. Sigurado akong gutom na gutom ka na. Lo, salamat po. Pero bakit po kayo nandito? Delikado. Alam ko. Pero hindi ko kayang iwanan ka mag-isa rito. Kaya nagtago ako. Tinignan kita. At nakita kong binubudbud mo yung asin at bawang. Tama yan. Magaling ang ginawa mo. Sana po gumana, Lo. Hindi ko alam kung paano ko siya mapapatay. Hindi ko nakita yung puso niya. Ang mga aswang ay hindi pare-pareho. Kung yung aswang na yan ay manananggal, ang puso niya ay nasa ilalim ng pinag-iwanan niya ng katawan niya. Pero kung tikbalang o ibang uri ay nasa iba. Wala siyang bintilo. Lumilipad siya eh. Sigurado ako, manananggal siya. Kung manananggal yan, posible yung kalahati ng katawan niya. Kung saan yung binti, sigurado ako, yun ang kainaan niya. Kailangang hanapin mo yun. Kailangan mong asinan yung lamang loob niya. Mismo, kapag nagawa mo yun, posibleng hindi na siya makabalik. Yun lang ang kaisa-isang paraan para mapatay mo siya. Talaga po? Pero mahirap yan, Iska. Mabilis silang magtago. Siguro yung katawan niya pwedeng nasa sapa o kaya naman baka nasa kuweba. Sige, Polo. Salamat po. May pagkakataon pa pala. Ngayon, kumain ka muna. Mag-iingat ka mamaya. Tandaan mo yung oras na sinabi ko sa'yo. 6:30. Nang iwanan na siya ni Tasyo ay saka lamang siya nagdesisyon na kumain. Nang makapagpahinga ay nagpatuloy si Iska sa pag-ani. Ang isip niya ay nakatuon, hindi lang sa pera, kundi sa paghahanap sa katawan ng aswang. Kailangan niyang isecure yung kita niya at ang patayin ang aswang. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nag-iisa lamang siya habang umakyat ng 5 puno. Biglang may narinig siyang boses. Hindi yun boses ng aswang, kundi boses ni Myrna. Sabi ko sa'yo nandito yung kubo. Ano na naman ba, Myrna? Lumabas si Myrna kasama yung 2 pa niyang kasamahan sa tsismisan. Sabay-sabay silang napatingin sa barong-barong ni Iska. Ang nakatawag pansin sa kanila, yung mga nakasabit na bawang sa paligid ng pinto ng bintana at ang mga bawang na tanda ng depensa laban sa masamang espiritu o aswang. Ang tingin nila ay puno ng pagtataka at panghusga na animoy nag-uumpisa na naman sila ng panibagong kwento. Hoy, Iska! Ano yung ginawa mo sa kubo mo? Ang daming bawang! Amoy Myrna, adobo! ano ba kayo? Huwag niyo akong istorbohin, nagkatrabaho ko. Bakit? Nagtatago ka ba sa aswang? Akala ko ba matapang ka? Oo nga! Parang may mali sa ginagawa mo. Bakit ka naglalagay ng asin dyan sa paligid? Para po hindi makapasok yung aswang. Pero hindi naman ganyan kadami. Ang dami mo namang ginastos para lang sa asin at bawang. Hindi mo malang ipambili ng gamot si Tutay. Walang-wala po akong pera. Kaya nga ako nagtatrabaho dito Umalis po kayo. Delikado dito. Ano ka ba? Hahanapin ko yung katawan ng aswang Yun yung kwento. At kapag nahanap mo yun, sigat ka na. Huwag kayong pumasok. Baka manganib kayo. Manganib! Ay, walang panganib, hoy. Wala namang aswang dito Ay, Iska, kwento lang yan. Teka, ano yun? Sinong naglagay ng bawang dito? Aswang! Sabi ko na sa inyo Umalis na kayo! At sino yung mga bisita mo?
Ayos Hindi lang isa. 3 magiging hapunan ko ngayon. Mabilis na bumaba si Iska mula sa puno. Alam niya na naging epektibo yung mga pangontra, na noon ay kailangan niyang protektahan yung mga walang kwentang tsismosa na yun. Pero huli na ang lahat, lumapag na yung aswang sa gitna ng circle na proteksyon ni Iska. Tumakas na kayo, Myrna! Akala mo, matatalo mo ko sa asin at bawang lang? Mga luma ng kwento yan, Iska. Hindi! Hindi ako magpapatalo sa'yo! Hindi nasunog o nasaktan yung aswang, para bang hindi malang epektibo yung asin kapag nilapag ito ng direkta. Nag-umpisa ng habulin ng aswang sina Myrna. Sa takot ay tumakbo sila at naghiwa-hiwalay. Kailangan ni Iska na lumabas ng kubo at harapin ang aswang. Ngayon, yung pagkakataon niya habang ang atensyon ng aswang ay nasa mga tsismosa. Wisit ka, Iska! Hindi mo kami sinabihan! Manahimik ka! Umingay ang buong nyugan dahil sa sigawan ng 3 babae na ngayon ay patuloy pa rin sa pagsigaw at sa pagtakbo para mailigtas yung buhay nila. Ang sigawan ni Myrna at kasama niya'y nagbigay ng direksyon kay Iska. Ang aswang na ngayon ay galit na galit dahil sa bawang ay abala na ngayon sa paghabol sa mga babae. Sigaw ng malakas na pagaspas ng dahon ng niyog ang maririnig. Wala kayong takas sa akin! Kayong magiging hapunan ko! Tumakbo si Myrna pero dahil sobrang taba at sa edad niya, nadapa siya. Dahil sa nangyari, mabilis niyang nakuha yung atensyon ng aswang dahilan upang siya naman ang habulin nito. Walang ibang nagawa si Myrna kundi ang mapasigaw na lamang at mapaupo sa lupa. At nag-abang ng manananggal na noon ay papunta sa direksyon niya. Tulong! Iska! Tulungan mo ako! Wala kang utang na loob! Pero alam ni Iska na hindi niya pwedeng hayaan na lamang si Myrna kahit na may galit siya rito. Kung papatay ng aswang si Myrna, baka sumunod siya. Kailangan niya ng oras para mag-isip, para makahanap rin ng solusyon. Dali-daling kinuha ni Iska ang tabo ng holy water at tumakbo papunta sa direksyon ni Myrna. Nang akmang hahampasin na ng kuko ng aswang si Myrna, tumalon si Iska, binuhusan ng banal na tubig ang kalahating katawan ng halimaw. Tapos ka na! Ang init! Anong ginawa mo? Ang balat ng aswang ay umusok at naglabas ang matinding amoy na nasusunog na laman dahil sa ginawa niya. Mabilis itong umalis at animoy umiiwas sa tubig. Nang mga sandaling yun, nakahanap ng tiyempo at hindi na nagdalawang isip pa si Iska. Lumapit ito kay Myrna. Agad itong inalalayan patayo. Kahit na baka sa mukha ni Myrna ang matinding takot at panginginig. Tumakas na kayo! Ngayon na! Walang hiya ka! Hindi itong tamang oras para magsisihan! Tumakbo na kayo! Dali-daling tumakbo si Myrna at ang mga kasama niya na noon ay nag-iisa na lamang si Iska. Ang aswang ay nakatayo sa di kalayuan, galit na nakatitig sa kanya. Hanggang noon maoras na yun ay umuusok pa rin ang balat nito dahil sa matinding pagkakasunog ng laman. Dahil sa holy water, kitang-kita ni Iska kung ano ang umuusok dahil nga sa medyo madilim na ng mga oras na yun. Saan mo nakuha yung holy water? May kasabot ka ba, Iska? Wala akong kasabwat! Sarili ko lang ang kalaban mo! Hindi mo ako matatalo! Kailangan mong mamatay! Wala ka ng pagkakataon! Hindi! Ikaw ang mamamatay! Naalala ni Iska yung sinabi ni Lolo Tasyong. Ang puso nito'y nasa iniwan niyang katawan. Kung manananggal ito, kailangan niyang hanapin yung natitirang kalahati. Nasaan yung
sasabihin sa'yo. Anong tingin mo sa akin? Tanga! Habang nagbabantay sa pag-atake ng aswang, naglakad si Iska patungo sa sapa. Saan ka pupunta? Sa halip na sumagot ay nanatili lamang na tahimik si Iska. Alam ni Iska na hindi ito makakapasok sa tubig, kaya ginawa niya yung sapa na safe zone. Nang malapit na siya sa sapa, inihagis niya yung sundot niya sa direksyon ng aswang. Nang madistract yung aswang sa ginawa ni Iska, mabilis na tumalon si Iska sa sapa. Ano yan? Sinubukan ni Iska na ilublob ang sarili niya sa sapa, habang ang aswang naman ay nagugulantang na pinagmamasdan siya habang abala sa paglipad sa ibabaw ng sapa. Walang hiya ka! Hindi ka na makalis dyan! Lumipad yung aswang sa itaas ng tubig habang galit na galit. Hindi ito makalapit kay Iska. Sinikap ni Iska na mailubog yung kalahati ng katawan niya bago siya tumingala sa aswang nang may ngiti sa labi. Kung hindi mo ako kayang kunin, aalis ako! Nagkaroon ng oras si Iska para mag-isip ng plano. Nasa loob na siya ng sapa habang yung aswang ay nasa itaas, habang patuloy pa rin sa paghahanap ng pagkakataon para makuha niya si Iska. Nasaan ba kasing katawan ng manananggal na yon? Kailangan niyang itago yung katawan niya sa malapit lang. Wala kang binte! Kaya hindi ka pwedeng maglakad. Kailangan mong lumipad! Tumahimik ka! Kaya yung katawan mo, nasa mataas na lugar! Anong ginagawa mo? Tumigil ka na! Sinimula ni Iska ang paghahanap. Tiningnan niya yung tuktok ng mga malalaking bato at yung mga butas sa ugat ng puno at sa isang sulok ng sapa. Sa ilalim ng malaking bato, may nakita si Iska na isang kakaibang tela. Kulay puti na parang bestida iyon. Ayun! Huwag kang lalapit dyan! Sinubukan ng aswang na sugatan si Iska gamit ang mahaba niyang kuko, pero dahil sa layo at sa tubig, hindi niya ito magawang maabot. Iska! Pagbabayaran mo ta! Pagkatapos ng halos 2 minutong paglangoy, nakarating si Iska sa ilalim ng bato. Kinuha niya yung tela at nakita niya. Doon ay nakita niya yung kalahati ng katawan ng aswang mula sa bewang pababa. Nakabalot ito sa isang puting damit. Ang hiwa ay basa pa at medyo kulay itim. Magpaalam ka na sa katawan mo! Ibalik mo yan! Ibalik mo yung katawan ko! Hindi! Hindi ka mananalo! Huwag, Iska! Huwag mong gawin yan! Sa halip na makinig, itinusok ni Iska ang sundot sa hiwa ng katawan. Pagkatapos ay ibinudbud niya yung asin sa hiwa nito. Ang katawan ng aswang ay nag-umpisang umusok at unti-unti nang natutunaw. Sa itaas, ang lumilipad na kalahati ng aswang ay sumisigaw dahil sa pinaghalong galit at sakit sa ginawa ni Iska sa kalahating katawan niya. Pinagmasdan ni Iska yung unti-unting pagkasunog ng aswang, maging ang paggalaw ng mga bituka nito sa natitirang katawan. Patuloy pa rin ang paggalaw habang umaapoy. Hindi! Hindi mo ko pwedeng patayin! Papatayin ko yung anak mo! Wala kang karapatang magsalita tungkol sa anak ko! Mamamatay ka! Ang aswang ay nag-umpisa ng mag-iba ng anyo. Ang kalahati ng katawan nito ay lumiliit at nagiging abo. Iska! Hindi pa tayo tapos! Sa huling hininga nito'y unti-unting nawala ang aswang. Tanging abo na lamang ang natira sa hangin. Kalaunan ay muling bumalik yung katahimikan sa nyugan. Ang tanging mga kuliglig lamang sa gabi ang nag-iingay. Walang ibang nagawa si Iska kundi ang huminga ng malalim. Nanalo siya
nanalo siya sa aswang. Naiwan si Iska na basang-basa, nakaupo sa sapa habang unti-unting bumabalik ang katahimikan sa nyugan. Hindi pa rin niya mapaniwalaang napatay niya na ang aswang. Ang takot ay napalitan ng matinding pagod at labis na kaligayahan para kay Iska. Tapos na. Tapos na ang bangungot. Naging maingat si Iska. Hindi kalaunan ay lumabas na sa sapa. Kinuha niya yung sundot niya na naiwan. Nagkalat yung mga gamit niya sa paligid at yung kubo naman ay sirang-sira. Pero sa wakas ay ligtas na siya. Kailangan niyang magmadali. Kailangan niya mag-ani at makakuha ng pera. 3 araw na siyang nagtatrabaho at dahil triple na ang kita sa nyugan, sapat na iyon. Mabilis siyang bumalik sa mga nyug. Sa tulong ng liwanag ng araw ay nagsimula ng sumikat. Tinapos niya na ang pag-aani at inihanda na ang lahat ng tuba niya para dalhin pa uwi. Habang nag-aani, may narinig siyang mga yabag. Agad siyang naganda pero nakita niya si Lolo Tasyong. Iska! Buhay ka! Narinig ko yung sigawan kagabi. Anong nangyari? Lo, napatay ko na po. Napatay ko na yung aswang. Ha? Talaga? Paano mong nagawa yun, Iha? Sinunod ko po yung payo nyo. Nahanap ko po yung katawan niya sa ilalim ng bato sa sapa. Linagyan ko po ng asin at saka sinundot. Wala na po. Grabe. Hindi talaga ako makapaniwala. Ikaw lang yung nakagawa niyan sa loob ng maraming taon. Napakalakas mong babae. Salamat po, Lo. Pero kailangan ko na pong umalis. Kailangan ko nang dalhin yung mga inani ko. Kailangan ko na ng pera. Sige, Iska. Ako nang bahala sa pag-aayos ng kubo. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ay mabilis na binitbit ni Iska ang lahat ng inani niya. Sobrang dami ng tuba na naipon niya, higit pa sa kanya. Tinulungan na lamang siya ni Lolo Tasyong na ilabas ang mga ito sa nyugan nang makarating sila sa kalsada. Iniabot ni Lolo Tasyong kay Iska ang isang sobre. Iska, pinabibigay sa iyo ito. Para raw sa iyo yan. Ito yung bayad sa 3 araw mong pagtatrabaho. Dahil napatay mo yung aswang, may bonus ka pa. Kinuha ni Iska ang sobre. Pagbukas niya nagulat siya sa nakita. Naglalaman ito ng makapal na tag-1,000 bills. Binilang niya ito. Agad siyang napanganga sa sobrang tuwa. Lo, 15,000 ito! Tama lamang yan. 5,000 kada araw. At 5,000 yung bonus mo. Salamat, Iska. Ngayon ligtas na yung nyugan. Makababalik na yung mga mangtutuba. Maraming salamat po, Lolo. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Sa wakas, may pampagamot na ako kay Tutay. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sa tapang mo, doon ka magpasalamat. Sa Diyos na nagbigay sa iyo ng tapang. Ngayon umuwi ka na. Dalhin mo ang anak mo sa ospital. Mabilis na tumango si Iska kay Tasyong bago siya sumakay ng tricycle. Wala siyang pakialam sa pagod o sa itsura niya. Napunong-puno ng putik at basa, may dugo pa ng aswang. Ang importante para sa kanya maitakbo agad si Tutay sa ospital at mapagaling ito. Hindi rin nagtagal. Nakarating na siya sa kanilang barong-barong. Gising si Tutay at halos hindi makabangon. Ang lagnat nito'y napakataas, dahilan upang mag-alala siya. Halos mapaiyak siyang lumapit sa anak upang hagkan ito. Tutay! Tutay, anak ko! Ito na ako! Nandito ng nanay! Ma, akala ko hindi na kayo babalik.
Hindi yan, anak. Hindi ako mawawala sa'yo. Eto na oh. May pera na tayo. May pampagamot ka na, anak. Ipinakita ni Iska kay Tutay ang pera na ikinabilog naman ng mga mata nito. Talagang pa. Oo. Kaya magpalit ka na ng damit mo, anak. O kaya ako na. Pupunta agad tayo sa ospital. Mabilis na inayos ni Iska si Tutay. Bitbit niya ito at nagmamadaling pumunta sa ospital. Habang naglalakad ay nakasalubong niya uli si Mirna. Hoy! Iska! Saan ka naman pupunta? Bakit kanya ng itsura mo? At saka, nasa na yung dalawa kong kasama? Pumunta na kayo sa bahay niyo, Mirna. Huwag niyo na akong istorbohin. At yung mga kasama mo, hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Baka kinain na sila ng aswang ah. Hindi ka man lang nagpasalamat sa akin? Dahil kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakakuha ng pera para dyan kay Tutay. Hindi ikaw ang nagbigay ng pera sa akin. Kaya manahimik ka. Hindi na hinintay ni Iska ang sagot ni Mirna. Sa halip ay dumiretso na lamang siya sa ospital. Sa emergency room ng ospital, mabilis na inasikaso si Tutay. Tiningnan ng doktor ang lagnat at ubo ng bata. Matindi yung ubo ng anak mo. Kailangan natin siyang i-confine. Kailangan natin ng kumpletong blood test at chest x-ray. Yung mga gamot, bibilin mo pa sa labas. Sige po, Dok. Magkano po kaya ang kailangan? Sa tingin ko aabot tayo ng 8,000 piso. Hanggang 10,000 para sa lahat. Okay po, Dok. May pera po ako. Iniabot ni Iska ang pera sa kahera. At ang pag-aalinlangan sa puso niya ay napalitan ng kapayapaan. Hindi kalaunan, nagsimula na yung gamutan ni Tutay. Ang mga gamot ay binili ni Tutay ay nakuha niya sa IV drip. Sa wakas, unti-unti nang bumubuti ang lagnat nito. Ma, salamat po. Huwag kang magpapasalamat sa akin, anak. Ito yung obligasyon ko bilang mama mo. Basta gumaling ka na, ha? Para makauwi na tayo. 1 linggo pa ang lumipas. Si Tutay ay nasa ospital pa rin. Pero malaki na yung ipinagbago niya. Ang ubo niya na may dugo ay nawala na at yung lagnat ay bumalik na sa normal. Ang mga mata ni Tutay ay nagliliwanag na uli. Hindi na siya mukhang malubha. Ano, nak? Kumusta ng pakiramdam mo? Ma, ang sarap ng tulog ko. Ang lamig dito, Ma. At saka, hindi na rin po ako giniginaw gano. Sabi ko na sa'yo magiging okay ka. Yan ang epekto ng magandang gamot. Ang dami po nating pera, no, Mama? Hindi na po ba tayo maghihirap? Hindi na siguro, anak. May natira pa tayong pera. Kapag nakauwi ka na, maghahanap ako ng magandang trabaho at babalik ka na sa pag-aaral. Talaga po, Ma? Yay! Pero, Ma, si Auntie Mirna po, ano pong nangyari sa kanya? Anak, wag mo na silang intindihin. Ang mahalaga, gumaling ka. Ang dami niya po kasing sinasabi na ikaw daw po yung dahilan kung bakit nawala yung dalawa niyang kasama. Na ikaw daw po yung may sumpa. Huwag ka maniniwala dyan. Ang sumpa, nasa bibig ni Mirna. Ang mahalaga, tayo. Ligtas tayo. Pagkalipas ng 1 araw ay pinalabas na si Tutay sa ospital. Gumastos sila ng 9,000 piso sa gamutan at may natira pa si Iska na 6,000. Isang malaking halaga na para sa kanila. Pagdating nila sa barong-barong, kahit sira-sira pa ito, inaalagaan ito ni na Iska at Tutay. Ma, sobrang saya ko po. Hindi na po ako inuubo. Kaya, magpahinga ka muna. Maghahanap ako ng pwedeng gawin. Kailangan ni Iska na bumalik sa pagtitinda ng tuba pero ayaw niya munang umakyat ng nyug
Magtitinda na lang muna siya ng mga simpleng paninda sa palengke. Kinabukasan, pumunta si Iska sa palengke. Bitbit niya ang konting paninda. Si Tutay naman ay nakaupo sa tabi niya at mukha na itong masigla ng mga oras na iyon. Nang makita ni Myrna si Iska, agad itong lumapit ng walang pag-alinlangan. Iska! Ay nako! Ang kapal din ng mukha mo, no? Pagkatapos mong iwanan yung mga kasama ko, nagbebenta ka pa dito? Mirna, wala akong iniiwanan. Alam niyang delikado doon, pero pumasok pa rin kayo. Hindi namin alam na aswang pala yun. At saka, bakit mo kami binuhusan ng tubig? Holy water yon, para iligtas kayo. At kung wala ako, malamang wala na rin kayo. Hoy! Huwag kang magmagaling. Ikaw yung nagdala sa aswang dito, no? At baka ikaw talaga yung aswang. Biglang tumayo si Tutay. Kahit mahina pa'y matigas yung boses niya. Huwag niyo po yung sabihin sa mama ko. Hindi po siya aswang. Iniligtas niya nga po kayo eh. Nak, huwag mo na siyang patulan. Aba, at pati bata sumasabat? Makakainis ka talaga, Iska. Sana, hindi ka na lang bumalik. At siya nga pala, saan mo kinuha yung pera mo? Baka ninakaw mo yan. Sa sobrang inis ni Iska, tiningnan niya ng masama si Myrna. Hindi ko ninakaw ang pera, Mirna. Pinaghirapan ko yon. At oo, napatay ko yung aswang. Napatay? Sinong maniniwala sa'yo? Ikaw. Dahil kung hindi ko napatay yon, malamang, nasa tiyan na yung mga kasama mo. Kaya manahimik ka na. Magbenta ka na nga lang. Umalis si Myrna. Patuloy pa rin yung bulong-bulungan ng mga chismis sa palengke. Pero noong mga oras na yun, may mga taong nagtataka. May nakakita sa kanya na basang-basa at may malaking pera. Umuwi si Iska sa barong-barong. Kailangan niya mag-isip ng panibagong buhay. Gusto niyang maging maganda ang kinabukasan ni Tutay. Ma, ang tapang-tapang mo. Kailangan anak, para sa'yo. Ngayon, mag-aaral ka na ulit. Mag-iipon ulit ako. Nagplano si Iska dahil alam niyang ligtas na ang nyugan. Baka pwede siyang bumalik doon at mag-ani. Pero sisiguraduhin niyang hindi na siya mag-iisa. Kinagabihan, pumunta siya kay Tasyong. Lo, gusto ko po sanang bumalik sa Nyugan. Pero, hindi na ako aakyat. Kukunin ko lang po yung mga gamit kong naiwan. At saka, gusto ko po sana magrenta ng pwesto dito sa palengke. Iska, maganda yung plano mo. Ang nyugan ay huwag ka mag-alala. Binigay na may-ari sa'yo yung lupa. Dahil sa ginawa mo, sa'yo na yung nyugan. Ho? Sa akin na? Hindi, joke lang. Oo, salamat sa'yo. Kaya pwede mo nang anihin ang lahat. Pero sa halip na gawin mong tuba, bakit hindi mo na lang ibenta yung mga nyug? Mas malaki ang kikitain mo rin. Hindi mo na kailangang umakyat. Lo, salamat po. Ngayon ay may lupa na si Iska. Hindi na siya isang squatter lang sa barong-barong. May pag-aari na siya. Ngayon, Lo, kailangan ko na lang ng mas magandang bahay para kay Tutay. Huwag kang mag-alala. Makakaipon ka. Kung yung aswang nga ay natalo mo, yang kahirapan pa kaya? Sa loob ng sumunod na 2 araw, nagbago ang lahat sa buhay ni na Iska at Tutay. Nagsimula si Iska sa bago niyang negosyo. Hindi na siya nagtitinda ng tuba dahil sa pag-aari niya na yung nyugan ng kamatayan na ngayon ay tinatawag na nilang nyugan ng pag-asa. Ibinenta niya yung mga nyug ng buo. Mabilis nang lumaki ang kita niya. Mas malaki ng triple. Nakita ng tuba sa palengke. Ang mga mamimili ay nagdatingan. Nag-hire si Iska ng mga tao para sa pag-aani ng niyog. Kabilang na roon si Tasyong. Ang kwentong ito ni Iska ay kumalat sa buong baryo.
Hindi na siya kilala bilang isang byuda na naghihirap. Kilala siya bilang babaeng pumatay ng manananggal at matapang na nanay na nagligtas sa anak niya. Sa dulo, nagkaroon ng sariling maliit na kwento si Myrna. Dahil sa takot sa aswang, naging tahimik siya. Tuluyan na siyang huminto sa pagiging tsismosa. Nag-umpisa na siyang magbenta ng mga homemade na kakanin. Isang gabi, bago matulog, tiningnan ni Iska yung picture ni Tutay na nakaprame sa bago at maliwalas nilang bahay. 10,000 lang yung kailangan ko noon. Pero binigyan ako ng Diyos ng higit pa. Dahil 10,000 yon, napatay ko ang aswang. Si Iska at Tutay namuhay ng masaya at ligtas, tahimik. Ang dating barong-barong ay napalitan ng isang magandang bahay. Ang dating lagnat at ubo ay napalitan ng sigla at kaligayahan nilang magnanay.